97% fossil fuel usage, matataas na carbon emission, hindi maayos na civil planning sa kalsada na nagdudulot ng problema ng traffic jam, hindi wastong pagsagawa ng solid waste management, nakakalat na basura, polusyon, mainit na panahon na nagdudulot ng kamatayan, at iba pa. Ito ang mga bagay na nagsasanhi nating dahilan kung bakit ang Maynila ay may tuturing pinaka-unsustainable na lungsod as of 2030 sa buong bansa. Isang sustainable na lungsod o komunidad ay yung mga masasabi natin na kaunti lamang ang polusyon, maayos ang pamamahala at umaandar sa green ecosystem, habang ang capital at chief city ng Pilipinas ay ang pinakabaliktaran nito. Maraming parte dito ang nakakaranas ng overpopulation, maraming tao ang walang tirahan at nasa kalye lamang. Habang pataas ng pataas ang overpopulation rate, sumasabay rin naman ang pagtaas ng basura sa kalye. Ang masamang kalidad ng hangin ay dulot ng polusyon mula sa sobrang paggamit ng fossil fuel. 97.8% ng elektrisidad natin ay nagmumula sa fossil fuel na sinunog at sa proseso nito, naglalabas ito ng nakakapinsalang byproduct na malalaking ulap ng usok. Kasabay ng polusyon, nagkakaroon rin ng kakulangan ng malinis na tubig dulot ng mga basura sa ating bodies of water. Ang mga sustainable na lungsod o komunidad at ang mga problema na dulot ng polusyon ay maaari nating masolusyonan kung mayroong paunahing aksyon na ginawa ang gobyerno. Ito ay isang unconditional na problem na hinaharap natin mula noon at ngayon na nare-reach na natin ang 2030 deadline. Nararanasan natin ang masamang epekto ng hindi pag-alaga ng kapaligiran. Ang maaaring solusyon lamang ay maayos na pamamahala ng gobyerno sa pagpamanatili ng natitirang tubig, paghihikayat sa taong bayan na magsikap linisin ang kapaligiran, tipirin ang tubig, pagsuporta sa mga environment improvements, at gawin ang lahat dapat ginawa natin noong maaga pa. Tandaan natin, tayo rin ang nagdulot sa atin nito. Ngayon na alam na natin ang mangyayari sa Manila, wala na tayong halos magawa dahil mas sumala pa ang sitwasyon. Sa mga tao nakikinig dyan, kung gusto nyo iligtas ang inyong sarili at ang mundo bago pa ito lumala, sanayan gawin ang 3 R's: reduce, reuse, recycle. Sana hindi napatay ng tubig kapag hindi ginagamit para makatulong sa hindi pagkakapon sa tubig. I-offset din ang iyong carbon emissions. Huwag kang gagamit ng kotse kung malapit lang din ang iyong pupuntahan. At huwag suportahan ang paggamit ng fossil fuels. Ito ay hindi lang masama para sa kalikasan, ngunit para sa iyo rin. Ngayon nararanasan natin ang epekto ng hindi pag-alaga at pagiging unsustainable na komunidad, lungsod at bansa. Let this be your wake-up call. Thank you.